Ah, magandang araw at magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po muli tayo sa ating vlog na ang ating vlog o ang ating YouTube channel na matatagpuan sa internet at sa ating YouTube channel na ang pamagat ay Magbalik Islam Vlog o Magbalik Islam o Mag-Balik Islam Vlog. So yun po ay ito pong hanapin at nandun po ang aking profile picture na kung saan inshallah nagpapamahagi o nagbibigay tayo, nagpapaalala tayo, nagpapalaganap tayo ng katotohanan patungkol sa tunay na paniniwala at sa tunay na kaligtasan. So muli, magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi sa anumang bansa ang mapadpad ang ating YouTube channel ay bumabati at nagpupugay tayo sa ating mga kababayang Pilipino na nakakaintindi ng salitang Tagalog. So yun po ay ngayon bigyan natin ng ating pagkakataon ang ating sarili na matutunan ang mga katuruan ng patungkol sa kaligtasan at mga pangangatuwiran sa dapat na makatarungan, makatao, makadiyos, makasambayan ng Pilipino. So, ito po muli ay magsasabi sa inyo ng kung kayo po ay naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng mga kasagutan sa mga katanungan, ay manatili po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel ng Magbalik Islam Vlog at manatili po kayong pakipindot ang ating YouTube. Mag-comment kayo kung anong gusto nyo talakayin at patungkol po sa Islam dahil yan po ang ating vlog na Magbalik Islam Vlog. At pakipindot na rin po ang ating notification bell at mag-comment po kayo para sa ating mga upcoming na mga vlog. So muli, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna Allahu laula an hadana Allah. Ang gabay ng Allah at yan po ang aking banner sa aking YouTube channel na ang palahat ng pagpupuri at pasasalamat at ang pagsamba lamang ay para lamang sa dakilang lumikha na hindi kailan na naging tao at hindi naging kagaya sa kanyang nilikha. Walang katulad sa kanya, walang kapares sa kanyang nilikha na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng pagpupuri ay para lamang sa Allah na siyang naggabay sa mga naliligaw, naglagay sa tao ng liwanag mula sa kadiliman at nagbigay sa kanya ng kalayaan mula sa kamangmangan, nagbigay sa kanya ng katuruan ng mula sa mga pinagbabasihan na kasaysayan at mga tunay na naganap na mga pagsubok ng Allah at mga tunay na katuruan at katotohanan na walang pamimiki sa tunay na katuruan ng Islam. At ang aking banner na ibig kong sabihin ay yung banner na kung sinong gabayan ng Allah ay walang makakapagligaw. At kung sinong iligaw ng Allah, hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa, sarado ang kanyang puso at kanyang mata na siya'y nakakita, ngunit siya'y bulag sa katuruan ng Islam at ng mga Muslim. Siya'y nagkaroon ng galit sa mga Muslim, nagkaroon ng takot sa mga Muslim, nagkaroon ng pagka-hatred sa mga Muslim. Ay kung sino, yun po ang iniligaw ng Allah. Kung sinong iligaw ng Allah, walang makakapaggabay. Kung sinong gabayan ng Allah, ay walang makakapagligaw. At kung sinong iligaw ng Allah, sapagkat ang gabay at ang pagligaw ay Allah lamang ang nakakita. Yun po ang kaulugan naman. Yahdillah fala mudillah wa may yudlillah fala hadi Allah. Kung sinong gabayan ay talagang biniyayaan siya, binigyan siya ng biyaya ng Allah. At kung sinong iligaw ng Allah ay walang makakapaggabay sa kanya. Tangi ang guidance o ang gabay ng Allah, ang liwanag ay ang Allah lamang ang nagbibigay ng gabay. So muli, ito po yung vlog natin na patungkol po sa masa at patungkol po sa mga nasa hustong gulang na pag-iisip, nasa tamang kaisipan, na ang kaisipang ito ay yung tinatawag na yung
pagiging makatuwiran. Yung kaisipan ng pagiging makatuwiran, pagiging yung pangmaramihan, pangmasa. Ibig sabihin, ang aking vlog na ito ay hindi para sa isang specific na pag-iisip ng tao, kundi ito ay pang kaisipan ng mga Pilipino na naka-mindset, nakatatak sa ating isipan na dapat baguhin ng mga Pilipino. Sapagkat ang tunay na kayamanan at ang tunay na pag-unlad at tunay na tagumpay ay nakabase sa ating, nakatatak sa ating isipan o yung tinatawag na mindset. So ang mindset talaga, ang una nating ayusin ayon sa mga matatalino, ayon sa pangmasa na pangmaramihan na kaisipan. Ito yung aking vlog na pangmaramihan sa tamang pag-iisip na minsan nakabase ako sa Quran at minsan nakabase sa ating prinsipyo bilang Pilipino, na ang ibig kong sabihin na ang ating prinsipyong pagiging Pilipino ay nakabase din sa katuruan ng Islam. Nakabase rin sa mga katuruan ng Islam, tulad na lang halimbawa nung inna nafsa la amarakum bisu. Ito ay nasa Quran na ang ating daw mga sariling kagustuhan ay nag-uutos, la'amarakum bisu, ay nag-uutos sa atin o nag-aanyaya sa atin ng mga fahisya, mga nakakahiyang bagay o minasu, inna nafsa la'amarakum bisu. Yung sarili nating kagustuhan ay nag-aakay o nagdadala sa atin o nagtuturo sa atin ng mga kasalanan, la'amarakum bisu. Ang su kasi napakalawak na kahulugan nito, na wala siyang definite o siyang vocabulary sa Arabic, na wala siyang specific, ngunit ang pangunawa ng isang tao nakabase sa kanyang kaisipan, kanyang kinamulatan o kanyang kamalayan, yung kanyang pakiramdam at pagkamalay o natutunan ay doon nakabase sa kanyang pangunawa. So itong ating vlog ay nakabase din sa mga depende sa tao na pangunawa. Kaya ang aking ibig sabihin, ang aking vlog na ito ay pangmasa. Siguro naiintindihan naman natin yung kahulugan ng pangmasa, na pangmaramihan, na kaisipan ng sangkatauhan. So, ayan po, muli po, disclaimer. Ilalagay po natin ating disclaimer sa ating vlog na ito na ang aking pong vlog ay hindi lamang po ito patungkol sa katuruan ng Islam, ngunit ito ay patungkol po sa mga dapat nating malaman na tamang kaisipan, na ang ating buhay at mga kagustuhan ay minsan makakapagdigaw sa atin, minsan makakapagdala sa atin sa mga pagkaligaw, sa mga sakit. Idugtong ko po yung sinabi ng disclaimer. Ang vlog ko na ito ay hindi nagsasabi, o hindi, ang disclaimer ko yung hindi ako nagsasabi na marunong ako, dahil ang aking pangunawa ay meron pang mas nakakahigit sa akin na tunay na katotohanan na dapat natin malaman, na kung tayo ay naibigay ko na sa mga nauna ko ng vlog na tayo ay nagsasabi na mas magaling, ngunit hindi po tayo magaling, hindi po tayo marunong mag-vlog. Kaya nga po ang aking vlog na ito ay walang edit, at ang aking vlog na ito kung saan ko lang maisip na meron akong mahalagang paalala o ihahatid sa inyo, na ang aking vlog ay matungkol po sa pangkasalukuyang nangyayari, mga nangyayari po sa panahon po ngayon, na bibigyan po natin ng ating mga reaction o mga bibigyan po natin ng ating mga pangunawa pagdating po sa sa ating pangunawa bilang pangunawa sa pangmasa. So muli, ang aking pong sinasabi sa vlog na ito ay ang aking disclaimer, hindi po ako nagsasabi na magaling ako, sapagkat sa totoo marami pang mas magaling sa akin, at hindi rin po ako nagsasabi na marunong ako, mas marami pang mas marunong sa akin. Ganun po ang Islam. Kung tayo po nagsasabi na magaling, hindi po yan ang totoo, dahil marami pong magaling sa atin. Kung tayo po ay mayaman, mas marami po pong pinakamayaman sa atin. Kung tayo ay may takot sa Allah, mas marami pa pong mahigit na may takot sa Allah. At kung tayo po ay naghihirap at dumadaan sa mahigpit na pagsubok, ay sa katotohanan marami pong mas higit pang dumadaan sa atin na mga pagsubok. So itutuloy po natin ang ating vlog na ito, at inshallah
sapagkat medyo may makaka ano sa atin inshallah sa konting paalala natin ito. Basta isaalang-alang po natin ang aking vlog ay patungkol po dun sa patungkol po sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon na ang ating po mga kagustuhan, ayan po, medyo may konting technical lang po, kaya naputol po yung ating mga reaction at mga question at may ang ating pong mga pakiramdam. So tuloy po natin ulit ang aking pong vlog na ito ay kung tutusin ay nagtuturo sa sangkatauhan ng o nagpapaalala sa mga kapatid nating mga Muslim na tayo po sa ating mga kagustuhan ay kadalasan pagkaligaw. So ang ating pong mga kagustuhan minsan ay pagkaligaw sa katotohanan lang po. Isipin po natin yung mga gusto natin sa katawan, karamitan po o karamihan ay ang Allah po ang mas magaling at pinakamarunong at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya dapat po natin na isaisip na ang ating kagustuhan at isaalang-alang po natin ang ito po ay kagustuhan ba ng Allah? Ang ating mga kagustuhan sapagkat inna nafsa la amarakum bisu. Ang ating mga sarili ay nag-aatas o nag-uutos sa atin ng pagkaligaw. So, yan po pinakabuod ng aking pong ibig sabihin. At ang aking ibig sabihin po na ang ating pong mga kagustuhan ay nag-uutos sa atin ng pagkaligaw at nag-uutos sa atin ng kapahamakan at ng mga kagawaing nakakahiya o gawaing mga pahisya, yung mga kasalanan, mga maliliit na kasalanan at yung minsan yung mga pahisya na yun ay yung mga tinatawag na pagkaroon sa atin ng katigasan ng ulo. Yung katigasan ng ulo, yan yung mga na isa sa mga kahulugan ng inna nafsa la amarakum bisu na sinabi ng Allah sa Quran. Napakalawak na kahulugan po na iyon na ang ating sarili ay nag-uutos sa atin ng nakakahiyang bagay o yung mga inuutosan natin yung sarili natin ng mga kasalanan. Kaya minsan pa, isaalang-alang po natin to at dapat po natin tandaan na ang ayan na sinabi ng Allah, na napakaliit na ayan na iyon na sinabi ng Allah sa Quran, ng inna nafsa la amarakum bisu. Napakahalaga po yun. Napakadali pong ma-memorize, napakadali pong matandaan. Napaka-ikli po ng ayan na yun, inna nafsa la amarakum bisu. Napakalawak po ng kanyang kahulugan. Sapagkat ito'y ang kahulugan niya minsan mararating mo yung pang-araw-araw na gawain mo. Minsan mararating mo minsan yung mga kasalukuyang nangyayari, nagaganap. Kalimitan, bigyan natin ng halaga ng sample yung minsan nangangampanya, nangangandidato. Ay sasabihin niya, marami po talaga. Minsan sabihin niya, pag ako'y nakapwesto, payayamanin ko kayo, tutulungan ko kayo. Pero sa totoo po, yan po yung kagustuhan ng dila at yan po yung kagustuhan ng ating sarili na ang kahulugan nun na ang ating sarili ay nag-uutos ng kasamaan na iba po ang salita at yung gawa. Na yung iba po, napakalayo po ng salita at ng gawa. Kaya ako'y nananawagan na wag po nating panatiling maniwala sa mga kandidato kasi napakarami na talaga. Minsan, mangangampanya o mga kandidato siya bilang mayor. Pero dati na siyang senador, alam na po natin yan kung sino. At anong nagawa niya nung senador? Tapos ngayon, ayan na naman, papasok bilang mayor. Yun po, ibig sabihin ko lang dito, magkaiba po yung salita at yung gawa. Magkaiba rin po yung nakikita at yung tinititigan. O magkaiba rin po ang yung mga kaya nga po sa ating mga kamusliman ay obligado yung puwasa, yung Ramadan kasi iba po talaga yung iniisip mo, yung intention mo, yung sinasabi mo at yung gusto mong mangyari kaysa yung pag ginawa mo na. Magkaiba po yung gusto mong mangyari at iniisip mo at yung sinasabi ng dila mo at pag dumating na yung mga gawain na talagang gagawin mo yung sinabi mo, isasabuhay mo yung sinabi mo, ipapatupad mo na, isasabuhay mo na yung sinabi mo. So, example na lang po nito, yung napakarami po sa kamusliman natin na sinasabi nila na, Ya Allah, umabot po kami sa Ramadan sana
At kapag dumating ang Ramadan, magagawa namin yung mga ipinagutos ng Allah, yung tahajjud, magagawa namin yung mga ipinagutos ng Allah ng mga dikir, pag-alaala, pagsisearch ng knowledge, pagbabasa ng Quran. Yan po yung sinasabi nila kapag malayo pa yung Ramadan, pero ito na po yung katotohanan. Ito na po yung bilang tayo na po sa panahon po natin ngayon na ito na po, pag dumating po ang Ramadan, ang dami po niyan. Sapagkat ang Ramadan napakabilis ng oras. Ang ibig ko po sabihin, iba yung salita sa gawa, iba po yung iba yung gagawin. Kapag dumating na yung Ramadan na wala ka ng oras magbasa ng Quran, wala ka ng oras magdikir, wala ka ng oras tahajjud. So yun po, iba talaga yung iniisip mo ng gusto mong plano at gusto mong mangyari. Kapag dumating na yung gawain na yun, ipapatupad mo na yung sistema. Iba na po, magkaiba po yung salita at yung gawa at magkaiba rin po yung bunganga at yung ating tiyan. Kaya sabi ng Allah, ipinagutos natin ito obligado sa lahat ng pagkakasa ng Ramadan sapagkat ito po ay magtuturo sa atin ng salita ay ng gawa at ang magtuturo sa atin ng ating bibig at ng ating tiyan. Minsan ang ating mga bibig ay gustong kumain pero hindi na pala, pagod na pala yung bibig, busog na pala yung ating tiyan. Busog na yung ating tiyan. Minsan naman gusto pang kumain ng bibig, minsan naman gusto ng tiyan natin kumain. Pero yung bibig naman natin, pagod na kangunguya. So hindi po magkasundo yung bunganga at ang ating tiyan. So yan po ang itinuturo na training na pamantayan na pagsakripisyon, pag-aralan at pagnilay-nilayan, pag-practicing, ano ba, yung ehersisyo, i-exercise mo yung bibig mo at yung bituka, yung ating tiyan, yung ating bibig at yung ating tiyan. So, ang kailangan po talaga na magkaisa ang ating salita at ang ating gawa at magkaisa rin po ang ating mga napakarami po talaga na hindi magkasama o hindi magkapareho ng gawa at yung salita, yung masama at yung mabuti, napakalayo. Kaya paano po natin ipag-iisahin yun? Kung tayo po mismo sa ating sarili ay hindi nagsasakripisyo para ma-training, kung mapagsama yung sistema at yung ating natutunan. Kasi napakalayo po talaga. Marami po diyan na maraming alam. Yan po yung katotohanan tulad po ng doktor. Kaya po mga doktor, lahat po yata ng mga doktor na nagsasabi ng nagtuturo, nag-guide sa tao na para paano gumaling sa kanyang sakit. Pero yung mismong sarili niya, hindi niya kayang gamutin. So napakarami po niyan. Isa na po dyan, si Dr. Claudio sa Manila. At isa na rin po dyan, napakarami po si Dr. William. Napakarami po talaga na mga doktor na kaya nilang manggamot, kaya nilang mag-guide ka, na magturo na ito yung kagalingan, kagamot. Pero yung kanilang sarili, hindi na nagagamot. So iba po yung salita at yung gawa at iba rin po yung anong tawag dito, yung mga plano natin at yung ipinatupad mo na sa isa sa buhay mo na magkaiba rin po yan. Kaya nga po talaga dapat napakataas ng kahalagaan na pag sinabing sumuko ka sa Allah, pag sinabi mong Allahu Akbar at itinaas mo ang iyong kamay at sumuko ka sa Allah, kailangan isuko mo ang lahat. Yung salita mo at yung gawa mo kailangan pagsamahin mo, yung gawa mo, yung salita mo at yung isinasagalaw mo. Yung sinasabi mo sa bibig at isinasabuhay mo sa paggalaw ng pagdarasal. So, kaya ang ganda po na talaga ng katuruan ng Islam sa maging katuruan po ng prinsipyo at maging katuruan po ng realidad sa mga pangyayari po ngayon, doktor, na mga gamot po sa ating katawan. Isa rin pong kagalingan, gamot din po ang pagsasambayan o pagsamba, ang pagdarasal. Ang pagdarasal sa Islam ay isang lunas o isang gamot. Isang gamot yan, isang lunas yung pagdarasal natin sa Islam. Kaya napakalaga po yung ating pagdarasal. So, sa Islam po ay napakaraming katuruan na dapat po nating malaman at dapat nating unawain at intindihin sapagkat alam at pinapaalala ko po sa inyo na napakarami po na katuruan sa Islam dapat unawain, ngunit hindi naman natin naintindihan. Naintindihan naman natin, ngunit hindi naman natin na isa sa buhay. Palagi pong ganun palaging ganyan na kailangan po isabuhay natin ang mga katuruan ng Islam. So sa muli po, hanggang dito na lang po ang ating maiksing vlog na ito.
At inshallah, mag-comment po kayo sa ating mga comment section dyan sa baba at karoon po tayo ng time sa ating sarili na mag-aral, makinig ng mga lecture dyan po sa social media. Dyan po natin ilagay ang ating kahalagahan sa pagbabasa ng Quran. Sa nasabi nila, pagbabasa lang ito ng Quran, hindi, marami pang mahalaga. Ngunit sa kabila po, sa mga matatalinong tao po, ipinapaalala ko po sa inyo na ang katotohanan po, priority po ang pagbabasa ng Quran. Bigyan niyo po ng oras ang pagbabasa ng Quran. Payo po sa aking sarili at payo ko rin po sa inyo, inshallah, na ang pina-priority po natin sa mundo ay ang kabilang buhay, ang tunay po na tagumpay, ang kabilang buhay, at ang tunay po na tagumpay nga, ang tunay na tagumpay ay makamit natin o makita natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tunay na tagumpay, ang tunay na kabilang buhay. So ang kabilang buhay po ang ating pangarap na makamit at matamo, inshallah. So yun lang po ang ating paalala, at inshallah sana magkaroon pa at magkaroon pa tayo ng mga ibang vlog na ito. Inshallah patuloy lang kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel na ito. At sa muli, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At hanggang dito na lang po muli. At sa muli po, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. At shoutout po dyan sa mga balik Islam nating kapatid, mga yumakap sa Islam. Actually, yumakap talaga ang tawag, yumakap sa Islam. At pinili ang Islam bilang katagumpay, bilang katuruan, at binigyan sila ng liwanag ng Allah, at binigyan sila ng tunay na pag-iisip, tunay na liwanag mula sa kaisipan, at ginabayan ang kanilang puso. At sila po yung masasabi natin sa tunay na prinsipyo, tunay na katuruan, tunay na may matalinong pag-iisip, na sila po yung nakakakita na hindi bulag. Sila po yung mga tunay na nakakakita. Kaya at minsan ang mata natin nakakakita nga pero bulag po tayo sa katotohanan. Yan po ang ating ibig sabihin. Kaya nga po ang ating vlog minsan ay nagsasabi sa inyo na manatili kayo makinig sa mga lecture ng mga iba pang mas magaling sa akin, mas marunong na mga lecturer, inshallah. So hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah wa akhiru da'wa walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.